Alam mo ba na mayroon din palang katarantaduhan sa loob ng Kongreso? Pati ang attendance ng mga congressman ay nagkagulo-gulo. Alam nyo kung bakit? As per ni Congressman Toby Chanco, kamakailan lang ay in-interview siya ng SMNI, Lariban at Bay, at naitanong kung pumapasok ba si dating Speaker Romualdez. Ang sagot, laging wala. Pero ang pinagtataka, bakit may attendance? Andun sa attendance, Mr. Romualdez, wala. Ibig sabihin, may katarantaduhan. Pati ba naman sa attendance, dinadaya. Ang lupit talaga. Pag mga kawatan talaga ang lahi, putang ina. Pati ang attendance, dinanakaw, hayop. Kalain mo, wala ka sa loob ng Kongreso, wala ka sa loob ng Kamara, wala ka sa House of Representatives, pero may attendance ka, ibig sabihin wala kang absent kahit wala ka doon. Ang lupit, di ba? Ganyan ang ginagawa ngayon. Invisible, ghost, anong tawag doon? Ghost congressman, ghost project. Hayop na yan. Ang lupit talaga ng mga Romualdez at Marcos. Lahat ng klase, mayroon sila. Hindi talaga nawawala. Akala ko noon, pag tumakbo siya, pag nanalo siya, lilinisin niya yung pangalan nilang Marcos. Dahil nung nakaraang Marcos ay malupit ang ginawa sa taong bayan. Pero ngayon, pinapatunayan lang na talagang ang Marcos ay isang masamang tao, isang masamang politiko, isang magnanakaw. Pati ang Romualdez, ganun rin. Nung nakaraang Marcos, andun din yung isang Romualdez. Ganun din ang ginagawa sa taong bayan. Ganun din ang ginagawa sa pira ng taong bayan. Ngayon, ganun pa rin. Ibig sabihin, ano man ang puno, ganun din ang bunga. Kaya sa susunod, mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, huwag na tayong bumuto ng Marcos pa at Romualdez. Dahil walang mangyayari. Puro pagnanakaw lang ang ginagawa. Ngayon, marami siyang bahay sa Forbes Park. Kung saan pa yung mga ari-arian niya. Di ba? Magkano halaga ng bahay sa Forbes Park? Bilyon ang halaga ng bahay dyan sa panahon ngayon. Pero easy lang sa kanila kasi bilyon din yung kanilang ginukulimbat na pera. Diba? Tayo sa mga ginagawa ng IC sa pag tawag nitong iimbestiga, sa hinaba-haba na ng panahon, may nakulong na ba? Wala, di ba? Putangin na, pag magnanakaw ng bilyon, putangin na, hindi nakukulong. Nung nagnakaw ng isang salop ng bigas, putangin na, kulong ang inabot. Ang bilis makulong, dahil walang pambayad sa abogado. Yung bilyones, putangin na, maraming pambayad sa abogado. Kaya kahit ano pa mang pagnanakaw niya, safety siya, protektado siya ng batas. Kaya ngayon, mga kababayan ko, mag-isip-isip na kayo kung sino talaga ang nakarapat dapat at kung sino ang nagtatrabaho, hindi yung putangin ng yan nagtatrabaho na nakawin ng pera ng taong bayan. Maraming politikong ganyan ngayon, lalo sa panahon sa pamumuno ni Marcos. Kaya hindi na dapat natin panganuhan na hanggat nga maaari putulin na pamumuno ng hayop na yan. Pero wala na pagkakaisa ngayon. Maasa na lang tayo sa 2028 at yung sakit niya. Diyos ko Lord, sana mayayari na yung hayop ng presidente na yan. Dahil pag tigok yan, wala na, papalit na si BP Inday. Yun lang naman yung hinihintay ng isang presidente. Ang mamatay yung presidente, yung vice ang papalit. Kaya sana nga ang sa ganun matapos yung paghihirap ng taong bayan. Tulad ngayon, hayop na yan. Magkano yung litro ng gasolina ngayon? Diba? Ang crisis natin ngayon, yung paghihirap ng masang Pilipino, may solusyon bang ginagawa ang Malacanang? Wala. Sagutin ka lang nung Office of Undersecretary na everything is under control. Animal na presidente yan. Namulat ako sa mundo ito. Mula nang bumuto ako,
Ang pinakamasamang presidenteng naranasan ko si Marcos. Si Marcos ang pinakamasamang presidente ang daanan ko sa kasaysayan ko. Marcos lang ang pinakamasama. Itong anak, sana nagsusunod pa. Putangin na yung tatay, hayop na yun, nasana kayong kaluluwa noon. Dapat itong anak na sana sulugin dito sa impyerno. Adik na kung ano-ano pa ang bisyong meron. Yun lang mga idol, hanggang sa muli, maraming salamat.